Ewan ko 'tong Berhel Santos, Convenor, Movement Against Tyranny. Putya, tumanda ka ng gusto. Sabi po niya about Bato, understandable, people short of natural intelligence rely on artificial intelligence. Alam mo, boss, hindi po masamang tumanda eh. Pero yung pagtanda mo na kino-question mo yung artificial intelligence at ang gumagamit ng artificial intelligence ay short sa natural intelligence, palpak pong analysis yan, boss. Lahat na ngayon gumagamit na ng AI. Para lang banatan si Bato, pati yung AI. Kaya eto po, baliktad eh. Buong mundo, alam nila na yung AI, gamit na po yan sa lahat ng industriya. Buong mundo buong mundo, as in buong mundo. Dito sa Pilipinas, pinasasama yung AI. Ginagawang fake news. Kung hindi nyo alam dahil matatanda na kayo, bigyan ko kayo na halimbawa, hindi totoo yan. Yung gumagamit. Alam nyo po ba, nahuling nating tinalo sa chess ang computer 1996 pa, si Kasparov. Ngayon po, hindi na po tayo mananalo kasi ang tawag pa noon sa tumalo kay Kasparov sa chess, super computer pa lang. Ngayon po, may kakayahan na yung mga computer sa pamamagitan ng AI. May kakayahan na silang matuto ng mas mabilis. Dati kasi pinipid lang eh. Sa mga computer, lahat ng kaalaman ng computer, pinipid lang sa kanila ng tao. Pero ngayon, yung mga robot pala, sila po, inaarmasan na sila ng AI para matuto. Hindi na po kaya ng tao para po sa mga matatandang hukluban. Hindi po ako against sa paging matanda kasi ang tanda ko na rin. Pero yung kantsawan nyo yung AI, na yung gumagamit ng AI dahil kapos sa natural intelligence, kapalpakan po yan. Dahil ang pinakamatalinong tao ngayon, alam nila na kinakailangan nilang gamitin yung AI. Ganun po sila katalino. Kayo, para lang masiraan. Si Bato, gagawin yung, papasamain nyo yung AI. Walang katotoran. Mga dilawan niya mga yan. Ganyan mag-isip yung mga dilawan. Dilawan, loyalista, etc. Okay. Palas Bax Remulla. Ayan. Tons Roque. Ayan. Alam mo naman, so sinusuportahan po ng Palasyo si Crispin Boyeng Remulla from accusation by former presidential spokesperson. Yung sabi po di ba sabi ni Harry Roque, nakakadalawa na raw na fake news si Remulla. Una, yung multiple passport. Fake news, di ba? Dahil sabi ni Roque, isa lang ang kanyang passport. So, pag napapatunayan po na fake news sila, ano pong ginagawa nila? Tumatahimik lang. Ininsist ba nila na meron pang ibang passport? Dapat kasi hindi tayo nakakalimot eh. Kalawa, ito na naman. Nireject daw. Sabi nga ni Roque, hindi, katunayan, magtuturo na siya sa Netherlands. Magtatrabaho na siya. Magkakaroon na siya ng working permit. So talagang, kasi kung reject po yan, palalayasin na siya di ba? Di ba? Pag nireject yung asylum mo, ano pang, di ba ganyan si Tebes, di ba?
rejected siya yung asylum niya, hindi ka na welcome. Ibig sabihin, ayaw ka na namin. Meron lang certain na buwan kang tatagal doon. Ganon din si Roque sa Netherlands. Kung talagang rejected na, sabi ni Roque, bakit may mga working permit pa siya, etc. Tuloy-tuloy pa rin. Ngayon, sabi ni Auntie Claire, ito po ang kakaiba rito, no? Si Auntie Claire. Sabi po niya, naniniwala ito, Palace Press Officer Claire Castro stood by Remulla noting that the DOJ's information came from credible intelligence sources. Let's not forget, sabi ni Auntie Claire, that DOJ has intelligence assets and they provide the relevant information to the Department of Justice. So may intel daw po. So ibig mo sabihin, totoo na na-reject si Harry Roque. Ang lakas naman ang loob ni Harry Roque. Nasabihin hindi siya na-reject, yung pala na-reject siya. Bakit nung tinatanong si Remulla, wag na daw pag-usapan si Roque? Sige nga, Auntie Claire, Paul Farm na pro-BBM at anti-Sara Duterte, yung nagtatawag na piyona kay Sara Duterte, binanatan mo ba? Hindi, di ba? Okay lang naman sa amin. Ako, okay lang ako eh. Na umamin kayo na kami ay anti-Duterte. Yun yung problema nyo. Nagkukunwari kayo na kunwari patas kayong mga media. Wala namang problema. Wala kaming problema sa mga loyalista. Anti-Duterte sila. Kayo rin dapat. Kayo rin dapat umamin kayo na anti-Duterte kayo para walang problema. Ang laki-laki ng problema ng walang aksyon sa repatriation. Arnold Clavio, ito, ayaw mong manunod. Ito po, nagbigay na po ng pahayag. Tuwan-tuwa po yung mga petitioner ng Duterte Youth. Petitioners Rhea Beatriz Magtalas, Abigail, etc. express their utmost thanks to COMELEC Second Division in not only granting their petition to cancel the registration of Duterte Youth Party List, but in declaring that their registration is void ab initio or as if they have never existed. Ganun pala. As if they have never been existed. Naging congressman po yan. This win not only corrects the procedural errors that allow Duterte to join the party list election even when it is not registered, but it is also and more importantly upholds the rule of law. Rule of law na naman ang tinatalakay nyo. Meron po bang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas na yung binoto ng tao ay pwedeng hindi pa upuin? Yung binoto po ng tao, malinaw po eh. Ang sabi po sa konstitusyon o sa batas ng party list, pag naka 2% ka, may seat ka. Yun po ang rule of law. 2% ba o 3%? Makitignan na lang nga po. Pag ikaw, nakuha mo yung 2%, meron kang isang seat na congressman. Nakailan po milyon ng sila po entitled yung Duterte Youth sa 3 congressman. Yan po ang rule of law. Pag binoto ka ng tao, nakuha mo yung 2% sa party list, magkakaroon ka ng isang congressman. Sobra-sobra po yung Duterte Youth, kaya 3 po ang kanilang magiging congressman. Maximum na 3. Ngayon, sasabihin nyo rule of law. Bakit po sila binoto? Kasi niligay sila ng COMELEC sa balota. Hindi naman po sila sinulat eh. Nakalagay sila sa balota ng COMELEC. Ibig sabihin ba doon, COMELEC ang naglagay sa kanila? O bakit nung nanalo na sila, ayaw silang ideklarang nanalo? Hindi natin alam.
Tapos yun ang rule of law. Simple lang po ang rule of law. Igalang nyo yung kagustuhan ng mamamayan. Demokratikong bansa tayo, rule of majority. Kung ano ang gusto. Ang rule of law, yung nakasulat sa konstitusyon. Hindi po nakasulat sa konstitusyon na ang binoto ng mamamayan ay pwedeng hindi pa upuin ng 2 commissioner lang. 2 lang yan eh. 2.5 million ang nagsabi na gusto namin yan Duterte. Hindi po nag-imbento yung mga yan. Hindi po nila sinulat Duterte kahit wala doon ng Duterte yun. Kaya po sila naboto dahil nakasulat sila doon, sinishade po. Kanino bang balota yun? May sarili ba tayong balota na dinala sa balota? Balota po ng COMELEC yun. Igalang ninyo yung sarili nyong eleksyon. Pinaboto nyo yung tao, nung bumoto yung tao, ayaw nyo kilalanin, at sasabihin na nyo, rule of law yun? Ano rule of law dun? Ano sagot ni Cardema? Siyempre, sumagot si Cardema. Ito po sagot ni Cardema. Kalokohan yun. Hindi yun rule of law. Kalokohan yun. Huwag kayong mag-alam, may demanda na po.